Yan. Good morning. Good morning mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Pero mga idol, sa mga kayong panig ng ating bansa naroon, Luzon, Visayas, Mindanao, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. At nawa mga idol ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero mga idol, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, ngayon din sa ating mga follower. At higit sa lahat mga idol ay nagpapasalamat ako ng marami sa ating mga viewer, lalo na doon sa mga bagong sumusubaybay sa ating programa. Hindi ko man mabati isa-isa ang inyong mga pangalan mga idol, ay nagpapasalamat ako ng marami sa inyo. Dahil kung hindi sa inyo, wala tayo dito. Diba tama? Kaya ang taos-pusong pagpapasalamat ko ay pinaabot ko sa inyo. Naman kayong panig ng ating bansa naroon, o maging nasa iba yung dagat man kayo, gaya ng mga nagpapashoutout sa atin, ay binabati ko kayo ng isang mabiyayang umaga. Diba tama mga idol? Pero yung paksa ng ating tatalakayin ay hindi pa rin talaga lumilipas dahil ito'y napapanahon. Tungkol ito kay Ginoong Richard B. Palacio alias Epifanio Labrador. Alam niyo ba mga idol, itong si Epifanio Labrador ay patuloy pa rin sa kanyang ginagawang mga panlalait at pag-alis pusta sa Iglesia ni Cristo. At ang kanyang tinutumbok, Iglesia ni Manalo. Talaga mga idol, itong taong ito ay hindi malaman kung ano talaga ang galit sa Iglesia ni Cristo. At bakit ganun na lang ang kanyang mga panunuligsa. Halos kinakalkal na niya di umano yung kung ano yung mga baho at bulok ng Iglesia, at kung saan-saan siya nangangalap ng mga ibinubunyag niya. Gayong wala naman siyang sapat na ebidensyang may papakita tungkol sa kanyang mga pinagsasabi. At itinatanggi niya na di umano ay siya daw ay walang kaso at walang nalatandaang reklamo. Mabuti pa nga daw yung nagbubunyag ng kanyang kaso tungkol sa kanyang kasong na tungkol sa theft. Mabuti pa nga daw yung mga vlogger na nagbubunyag ng kanyang kaso ay alam na may kaso siya. Samantalang siya na mismong may kaso, hindi niya alam na may kaso siya. Kaya nga mga idol, itong si Ginoong Richard na to, sa tunay niyang pangalan, Epifanio naman sa kanyang alias, talagang matindi ang paninindigan na hindi siya titigil ang paninindigan niya na hindi siya titigil sa kanyang ginagawa tungkol sa paghahayag sa di umano'y mga kabulukan ng Iglesia ni Cristo. Talagang pinanindigan niya. Hanggang sa ngayon nga, panay nga ang tirada niya. At kahit na tinutugis na siya, ay pinabubulaanan niya. Oo, wala na siyang dapat ikatakot at wala siyang dapat pangambahan dahil wala siyang alam na may kaso siya. Hindi natin malaman mga idol kung anong klase itong taong ito at kung ano talaga ang pinangahawakan nito. At ultimo ang batas, niloloko niya. Samantalang marami na nagpakita sa social media ng kanyang kaso, qualified theft. At yan nagmula doon sa kanyang mga estudyante na tinakasan niya. Kinunan niya ng pera, pagkatapos hindi na niya sinipot. Ganyan mga idol ang sistema nitong si Richard Palacio alias Epifanio Labrador.
At kung hindi pa siya nagkaroon ng kaso dito sa iglesia, hindi pa mabubulgar na meron pala siyang pending case. At ang ano pa ron, at large, ibig sabihin hindi pa niya ito nahaharap. Kaya pala sabi niya, wala siyang alam na meron siyang kaso. O pero kung hindi mo alam na may kaso ka, ngayon lumalabas na, nabubunyag na. At marahil, alam mo na may kaso ka. Bukod pa dito sa sinasampang kaso sa iyo ng INC. Alam mo, Ginoong Richard alias Labrador, mas maganda pa siguro talagang sumurrender ka na at matuto ka ng umamin at humingi ng dispensa o patawad. Ano na sa ganun naman, sakaling matimbog ka, patawarin ka. At ang sabi mo, matapang ka, wala kang kinakatakutan, bakit nagtatago ka? At kung wala kang dapat alalahanin. Alam mo mga idol, itong ating kaibigang vlogger na to, talaga lang siguro na malakas ang kanyang loob dahil meron siyang siguro alas na pinanghahawakan. At yan ang hindi natin alam. Kaya nga yung isang nag-bash sa aking vlog, ang sabi niya, manahimik na lang daw tayo, ako, at kung sino pa. Dahil wala naman daw tayong alam sa malalim na usapin tungkol sa kanya. Sabihin na natin totoo yung sinasabi nila na wala tayong alam. Pero ngayon, nahahayag na, may alam na tayo. Diba? Tama? Kaya, ito, nagmula lang naman talaga ito nung dahil kay Congressman Marcoleta na tungkol sa rally ng Iglesia ni Cristo. Kaya nga mga idol, imbis maganda na sana ang sistema ng kanyang mga pagbablog tungkol sa sinasabi niya na tagapagtanggol siya ng mga naaapi, lumala ang sitwasyon. At ngayon, iba na ang kanyang haharapin. Hindi na siya tagapagtanggol ngayon ng mga naaapi, bagkos siya ngayon ay hinahunting na dahil sa kanyang mga kabulastugan tungkol sa kanyang mga pagbablog. Dapat tigilan na niya ang sistema sa Iglesia ni Cristo at kung totoo tagapagtanggol siya ng mga naaapi, talakayin naman niya sa ibang paksa ng kanyang programa yung tungkol sa mga nais nang ipagtanggol. Hindi yung puro Iglesia ni Cristo ang binabanatan niya. At nakapokus siya doon kay Eli Soriano na di umano kaya raw nagtago dahil binantaan ng Iglesia na papatayin at kung ano-ano mga pinaparatang daw kay Ginoong Eli Soriano. At kung ano-ano mga binabanggit niya, isipin mo pati yung mga patay na tao na kinakasangkapan niya pa. Para magkaroon ng simpatya sa kanya, yung mga tao na naniniwala sa kanya. Sabihin na natin na totoong may mga naniniwala sa kanyang mga pinagsasabi, pero hindi niya maililihim yung dapat niyang panagutan sa batas tungkol sa kanyang reklamo na hinaharap. Yung reklamong nakaukol sa kanya na dapat niyang harapin. Kaya ano man ang kanyang mga pagsasabihin o ano man ang kanyang mga pagbablog tungkol sa mga ibang mga bagay, hindi siya rin niya matatakasan yung kanyang kaso na dapat harapin. Ngayon mga idol, ito si Ginoong Richard alias Labrador, marami na mga vlogger ang naghayag tungkol sa kanyang kaso, pero ayaw niyang aminin at wala siyang alam sa mga kasong ibinibintang sa kanya. Ngayon, ang ibig pa niyang palabasin, sinungaling ang mga kinaukulan ng ating batas at siya ang nasa katotohanan. Yan mga idol,
siguro, kaya nga hanggang sa ngayon, hindi niya maalis-alis yung kanyang maskara o yung kanyang mask. Dahil nga, sa oras na lumantad ng diretso ang kanyang mukha, tulad natin, nakalantad ang mga mukha natin, tiyak na yung mga pinagtataguan ng tao, kapag wala na siyang maskara, madali na siyang matutukoy at madali na siyang matatagpuan ng mga ito. Dahil kahit na dumista siya ng ilang metro, pag siya'y nasulyapan, makaklaro na siya. Dahil doon sa tinanggal niya ang kanyang mask. Sipin mo, wala ng pandemic naka-gas mask, naka-face mask pa rin ito. Oh, kundi mo naman talaga halata na siya'y meron pinagtataguan. Diba, tama? Kaya nga mga idol, ito naman napag-uusapan lang natin dahil kasi nga napapanahon. Oo. Tumalakay tayo ng mga nakaraan ng ibang paksa, maging yung ano ng aking balay, tinalakay natin, pero mamalik tayo sa ganitong issue kasi ito yung napapanahon At sabi nga niya, hindi siya titigil. Pero hanggang hindi siya titigil, hindi rin tayo titigil sa kahahayag ng kanyang mga taliwas na gawain. Diba? Ngayon kabila ng marami ng kaso siyang dapat harapin, ay taas no pa rin siya. Oo, patuloy pa rin sa kanyang pagbablog na puro paninira sa iglesia ang kanyang ginagawa. Pero siguro talagang tinahak na niya yung landas na tila matuwid. O bagamat alam na niya na ang dulo niyaon ay kapahamakan. Kumbaga, hindi na siya makaiiwas Laro na siya Kung malapit na siya sa dulo. Ay kung malayo na nga naman ang narating niya at nalakbay niya dyan sa landas na tila matuwid, mahihirapan na siyang bumalik. Di ba tama? Mahirapan na Pero kung antimano at naramdaman niyang delikado ang dulo nun, bumalik siya agad, ay baka napabuti siya. Natahak niya yung tamang landas na walang kapahamakang aabutin. Kaso nanatili siya ron Pero mga idol, ito si Epifanio Labrador, meron siyang meron siyang kasama rito na tumutulig sa atin sa Iglesia ni Cristo Matabil din ang bunganga nitong babaeng ito, si Aling Marie. At buti pa nga ito si Aling Marie, may mga ipinapakitang ebidensya na hawak-hawak niya na ayaw kung saan niya kinuha yun. Ebidensya daw yun tungkol sa mga katiwalian ng Iglesia ni Cristo. O isa rin niyang babaeng yan. Dapat yan si Manang ginagamit na niya yung kanyang pagbablog sa talagang makakabuti. Isa rin to sa tumatahak sa landas na tila matuwid. At pagdating sa dulo nito, baka kagaya ito ni Epifanio Labrador. Pero sana nga, huwag siyang madamay dito sa ginagawa ni Epifanio Labrador. Dahil pag siya ay kinasuhan na rin ng iglesia, takalkal din ang record niya, kung ano man record meron siya, hindi natin alam kung anong kahinatnan niya. Kaya ang advice natin dito kay Aling Marie, Aling Marie, Manang, itigilan mo na ang kauukil-kil sa Iglesia ni Cristo. At kung may mga sapat kang ebidensya, pag kinasuhan ka na, yan ang iharap mo sa korte. At sana, legit yung mga pinangahawakan mo, sinasabi mong ebidensya sa Iglesia ni Cristo. Di ba, tama? Mabuti ka pa nga, kahit na paano, may pinapakita kang ebidensya. Di kagaya nito ni Ginoong Labrador, wala Wala siyang may pakita sa kanyang pagbibidyo. Buti ka pa meron kayo nilalagdag Yan lang, hindi natin alam kung yan legit o totoo. O baka naman kung saan mo lang yan nakalap. Sana nga maging matibay mong ebidensya yan na magsasalba sa'yo sa korte. Sakaling sampahan ka na ng katakot-takot ding reklamo ng mga iglesia ni Cristo. Pasalamat ka at nakapokus ang karamihan ng mga vlogger dito kay Ginoong Epifanio Labrador at hindi ka pa masyadong nahaharap
Pero, pag ikaw hinarap na ng kabi-kabilang mga vlogger sa ginagawa mo, medyo magba-viral ka rin. Bagay, viral ka na nga rin ngayon eh. Oo, patok na rin yung mga ginagawa mong paninira sa Iglesia ni Cristo eh. Oo, kasi alam nyo kung bakit, hindi na nakakapagtaka yun. Kami mga Iglesia ni Cristo, hindi na nagtataka sa mga nangyayari tungkol sa Iglesia ni Cristo. Kasi talaga naman sa Biblia yan eh. Pag-uusigin kayo sa aking pangalan at hindi kayo makaiiwas. Totoo yun. Kaya nga, mula sa aming tagapamahala kay kapatid na Eduardo B. Manalo hanggang sa aming mga miyembro, alam na namin yan na talagang mangyayari yan dahil nakalagay na nga yan sa sa Biblia eh. Mangyayari yan eh. Kaya ano man ang mga batikos, alam na namin. Ito ang mabigat sa ating mga kababayan na natutuon ng pansin sa mga walang kabuluhang bagay. Yung mga bagay na darating na dapat natin paghandaan, yon ang hindi nila na paghahandaan. Sabagay, nakalagay din sa Biblia yan, magugulantang sila. Sa oras na hindi nila inaasahan, sabi sa Biblia, nariyan ang pagparito ng anak ng tao. At sabi nga, tatakbo ng paroon parito ang mga tao sa oras na yon. Nakalagay pa nga sa Biblia titigaw ng kalaging-daging ang makapangyarihan tao. Isipin mo yun, makapangyarihan na, titigaw pa ng kalaging-daging. Ibig sabihin, pag dumating yung takdang panahon na yun, may hintakutan. Oo, kahit gano'ng kataas ang kapangyarihan niya, matatakot siya dahil kasi iba ang mangyayari sa araw na yon. Kaya nga mga idol, yan, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga nagiging abala ang karamihan sa mga bagay na walang kabuluhan. Yun mga idol, napapanahon kasi yung mga issue tungkol sa ating mga tinatalakay, di ba? Tama? At kung ito lang sana si Ginoong Palacio titigil na sa kanyang mga ginagawang panlalait at pagbabatikos sa Iglesia ni Cristo, hindi na sana lalala ang sitwasyon niya. Oo, kasi hindi naman siya inaano ng Iglesia eh. Wala namang kasalanan sa kanyang Iglesia kung bakit naggagananda-naiti siya, galit na galit siya. Hindi ko rin malaman kung nahihinggit pa siya sa sistema ng mga Iglesia ni Cristo at pinabatikos niya. Ngayon, nakasalang siya ngayon sa katakot-takot na reklamo at katakot-takot na asunto na isasampa sa kanya, nagtatago na siya ngayon. Oo, kasi sa oras na madampot ito, sigurado, yung kasabihan nga ng iba pag nahagilap to, dila lang ito, walang latay. Tiyak. Pero sa mga Iglesia ni Cristo, hindi siya gagalawin. O, basta't ipinaubaya na ng pamamahala sa Iglesia ang lahat sa ating batas. Ngayon, ang ingatan niya, yung ibang hindi miyembro ng Iglesia na nagagalit sa kanya. Hindi lang naman Iglesia ni Cristo nagagalit sa ginagawa niya. Marami. O, akala niya lahat kapanalig niya. Hindi lang Iglesia ni Cristo ang nagagalit sa iyo. Idol, tanda mo yan. O, at ikaw na rin na may sabi. Baka sa bandang huli, hindi Iglesia ni Cristo ang titira sa iyo. Oo. Yung mga nasa likod mo na masasabit sa ginagawa mo, yan ang ingatan mo, idol. Hindi yung mga Iglesia ni Cristo. Sabagay, tama rin yung sinabi mo. Hindi mo kinakatakutan ng Iglesia ni Cristo. Dahil hindi ka naman talaga gagalawin ng Iglesia ni Cristo eh. Yung sinasabi mong kriminal, mamamatay tao, hindi mangyayari sa iyo yan, hindi ka gagalawin ng mga Iglesia ni Cristo. Lalo't hawak ka na ng mga kinaukulang batas. Oo. Ang ingatan mo nga yung mga nasa likod mo. At baka kahit nasa kulungan ka na, maraming namamatay sa loob ng kulungan. Oo. Yun ang tama na lang yan na huwag ka na magpahuli. Oo. Magtago ka na ng gusto. Kasi may paglalagyan ka na pag oras na dampot ka.
At akala mo kahit nasa kulungan ka, safety ka, yun ang delikado doon. Dahil yung mga taong nagagalit sa'yo, o hindi mo alam. Ganyan mga idol, kaya tama rin yung sabi niya, hindi na dapat katakutan ng iglesia. Totoo yun, hindi ka dapat matakot sa iglesia kasi hindi ka naman gagalawin. Lalo ngayon, pinaubayan na sa batas, yung para sa'yo. Wala ka nang dapat ikatakot. Kaya lang ang problema lang, patuloy ka sa panlalait mo. Patuloy ka sa mga ginagawa mo tungkol sa sistema ng iglesia ni Cristo. Hindi kayo nagkakalayo ni Aling Marie. Oo, kayo ni Aling Marie, iisa ang layunin na ibagsak at siraan ang iglesia ni Cristo. Samantalang marami namang relihiyon dyan na bagamat katunggali ng iglesia, hindi naman nilalait ang iglesia at hindi pinapakialaman ang iglesia. O ngayon, sabi nyo, wala silang bunganga, wala silang boses, wala silang para banggain ang iglesia. Kaya kayo ngayon, ang kanilang bunganga at kayo ang kanilang tagapagtanggol na bumabangga ngayon sa iglesia. Di ba? Ang tanong, hanggang kailan kayo tatagal? Di ba? At pag dumating na yung takdang panahon na yung kinakatakutan ng lahat at na hindi na paghahandaan, yung araw ng kawakasan, yan ang nakakatakot sa lahat mga idol. Walang makakaligtas dyan. Tapos ito napipinto mga panganib sa ating bansa, hindi pinaghahandaan ng mga tao. Kagaya nyo, sinasabing tsunami na yan, saka yung the big one na yan, pag nangyari yan, isa yan sa mga nakakatakot. Ito napipintong digmaan sa South China Sea. Di ba? Yan mga ito, sa halip na gumawa tayo ng kung ano-anong kasiraan sa bawat isa, yun ang paghandaan natin. Pag-isipan natin kung paano natin mapaghahandaan yung mga mangyayari, yung mga kalamidad na darating na yan. Marami nang naghuhula na, sabagay, hula-hula lang naman yan, dahil isa lang naman ang dapat natin paniwalaan, kundi ang ating Panginoon Diyos. Diba? Yung mga hula-hula ng tao, wala yan sumasabla yan. Pero yung sinabi ng Diyos, yun ang delikado. Pag sinabi niya, sabi nga niya, aking sinalita, aking papangyarihin. Ako ang gagawa, sino ang pipigil. Diba? Yan mga idol, ang hindi na paghahandaan ng ating mga kapwa dyan na puro talakay lang ng talakay sa mga bagay na walang kabuluhan. Yung napitin kong digmaan dyan sa China Sea, delikado yan mga idol, pag tumiklap yan. Pero hari nawa sana, huwag ipahintulot ng ating Panginoon na mangyari yon. Dahil, sabagay, nakatalaga ang ating bansa sa pagunlad. Tapos na yung masalimuot na sinabi ni Nostradamus, nangyari na yun sa panahon ni Duterte. Na malalagay sa alanganin ang ating bansa at maghihirap, marami ang mamamatay. Nangyari na yun sa panahon ni Duterte. Kaya yan, ang sabi pa niya, pagkalipas yan, may tatayong panibago, siya naman ang mag-aangat nitong ating bansa. At yan, unti-unti nang nangyayari. Alam niyo ba, binabatikos ang ating Pangulo. Pero ang hindi nila alam, ang pinaghahandaan ng ating Pangulo, ito nga yung delikadong sitwasyon sa South China Sea. Wala silang kamalay-malay na pag yan pumutok, delikado. Lahat damay-damay. Pumapasok na nga ang China sa atin Mayroon na nga namataan sa parting Ilocos Sur doon sa baybayin ng mga pumapasok na sila Sipin mo yun. Nasa loob na sila ng ating vicinity. Hindi lang basta nasa nautical mile, talaga nasa loob na. Di ba? Ngayon, buti naman kamo, nadagdagan ng pwersa ng natin, na itataboy na sila unti-unti, paalis. Sipin nyo yung ginagawa ng ating Pangulo, hindi nila nakikita yan. Ang nakikita lang nila yung kasiraan. Di ba? Yan mga idol. Kaya ito si Ginoong Richard Labrador, parehang batiko sa iglesia, hindi niya alam ang iglesia ni Cristo ang pangunahing nakakatulong
sa ating bansa pagdating sa mga kalamidad. Oo, yan ang hindi alam ni Ginoong Richard Labrador. Pagsamahin na natin yung Richard at saka yung Labrador. Kasi yung Richard, yun ang tunay niyang pangalan eh. Yung Labrador naman, dito yan sa alias niya, kay Epipanyo. Kaya Richard Labrador na siya, hindi na Epipanyo. Pwede naman, Epipanyo, Palasyo. O, kung gagamitin yung Epipanyo sa bungad, Palasyo naman ang karugtong. Si Epipanyo Palasyo Labrador. Kaya kung aanin natin, Richard Epipanyo Palasyo Labrador. Yun ang kabuuang pangalan niya. Halo-halo lang, pati yung alias. Kasi mahilig po siya mag-alias. Okay no, mga idol, salamat ng marami sa making kwentuhan natin ito ay nakasama ko kayo. Doon sa mga nagtatanong sa akin kung kailan at saan siya dadalhin, kung sakaling matimbog siya, wala pa tayong ano dyan, idol. Wala pa tayong update. Oo, kasi bago tayo magkaroon ng update dyan, yung munang mga iba natin mga kapatid sa iglesia na mga matitinik sa ganyang pagbablog o sa ganyang social media, sila ang una makakaalam niyan, mga idol. O, tayo naman nakikibahagi lang naman doon sa kanila. O, kasi sila may mga high-tech silang ginagamit na equipment sa kanilang pagbablog. Tulad ng mga pinapakita nila, pinaplug nila yung sinasabi ni Labrador, yun. Kaya ipagkakailapan niya na hindi daw siya wanted, wala raw siyang alam na may kaso siya. Pinaplug na nga nung iba natin mga vlogger yung kanyang kaso, o qualified theft yung kaso niya na harapin. Kinakailangan niya yun, wala daw yun, di raw niya alam yun. Oh. Yung mga idol nating mga matitinding vlogger sa larangan ng social media, meron silang mga special equipment o na kaya nilang i-plug habang nagbablog sila, ipina-plug nila yung tungkol kay Epipanyo Palasyo. Oo, Epipanyo Palasyo na siya o kaya Richard Labrador. Yan mga idol. Kasi dalawa na pangalan niya yung tunay at saka yung alias. Kaya pag pinagsama mo, alin man doon, Epipanyo Palasyo o kaya itong si Richard Labrador. Yan salamat muli ng marami sa mga sumusubaybay sa atin. Salamat ng marami sa inyo at kung hindi sa inyo, wala rin tayo rito. Di ba? Tama. Kaya nga, habang nandiyan kayo, narito tayo. Okay no So kung muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay pansamantala nagpapaalam. Pero kung may mga comment kayo, lagyan lang nyo sa comment section. So, kasi isa yan sa nagpapaganda ng ating programa. Kahit sa mga baser natin, comment nyo lang dyan kung anong comment nyo. Okay lang yun. Hindi ako nagagalit sa inyo. Kasi hindi naman kayo kawalan sa akin eh. Karagdagan pa nga kayo ng aking mga viewer. Diba? Tama? Okay lang. Ibas nyo lang ako. At yung iba natin mga kapwa vlogger, okay lang yun. Normal sa isang nagbablog, yung merong baser. Diba? Kumbaga sa isang palabas kasi, hindi pwede, hindi gaganda ang palabas pag walang kontra-bida. Diba? Tama? Yun, okay lang yun. Paano Salamat ng marami. So, kung muli, yung likod, si Boyet ng Vlog TV, ay pasamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, mga idol. Paalam!